Nangako ang ilang ride-hailing apps na babawasan ang kinakaltas nilang komisyon sa biyahe ng kanilang partner drivers. Yan daw ay para mas malaki ang matake home ng riders. Kailan naman kaya maipatutupad yan? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Amy Atienza. And we didn't mandate you to make these price cuts. You said on the floor under oath in your own initiative that you were making these price cuts para sa bayan, and we accepted it. Sa isinagawang pagdinig ng House Joint Committee on Legislative Energy Action and Development, siningil na ni House Assistant Majority Leader Brian Poe ang mga ride-hailing apps sa ipinangakong adjustment sa komisyon nila sa mga bumabiyahing rider. Sa nagdaan kasing hearing nitong April 15, hanggang 15% raw sa komisyon ang kayang ibaba ng ilan sa mga kumpanya. Kaya ang kikitain ng mga rider pwede raw umabot ng hanggang 85% sa singil sa pasahe. Pero hindi naman daw yan pinatupad. As soon as I posted, I got 1,900 comments on that post alone with people saying na hindi totoo yan. Agad namang nangako ang ilang MC taxi companies na babawasan nila ang komisyon sa mga driver. Isa na rito ang angkas. Kung mas maraming biyahe ang rider, ay mas bababa rin ang ibabawas sa komisyon ng kumpanya. Meron po yung rights requirement para bumaba ayon ng ibang-ibang tier. Pero kung walang rights requirement, walang condition, sa umpisa pa lang, 18% na po tayo nagsisimula. So sa akin po, ito po yung kaunting maitutulong namin at sana po yung ibang mga plataforma sumunod. Bukod dyan, mayroon din daw silang hatid na dagdag benepisyo, kabilang ang gas at food vouchers ang maging diskwento sa mga kaakibat nitong gasoline stations para sa mga driver. Sana po natin huwag kalimutan yung mga sakripisyo ng mga bikers natin dati at ngayon nai-enjoy na ng maraming bikers ang pagiging legal. May department order na nga po tayo at sana po hindi yun mabaliwala ng mga ibang platforms. At mabigyan din po ng atensyon ng mga regulators natin na dapat lahat sumusunod sa tamang patakaran. Sa kabila ng price rollback, sisiguraduhin pa rin daw ng Kamara na magsasagawa pa rin sila ng mga pagdinig at agarang aaksyonan ang mga panukala para makatulong hindi lamang sa transport sector kundi pati na rin sa iba pang apektado ng krisis. Mga kapatid, Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.